Okay, magandang umaga po mga kababayan, mga ka-DDS natin, no? Sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa ating mga OFW at mga seafarers sa iba't ibang mga bansa. At yung mga kababayan natin na permanent residents na nung bansang kanilang tinutuluyan. Ano po? Magandang araw po sa inyo and welcome to my channel, no? Dito po sa Dr. Rizal Bonifacio. So, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell button para maging updated po kayo sa mga next videos na i-upload po natin. Ano po? At gusto ko na rin pasalamatan yung ating mga TikTok followers, no, na nag-respond doon sa ating panawagan na mag-subscribe dito po sa channel natin, ano? So, bagamat kakaunti kayo pa, ang dami po natin kasing followers sa TikTok, no? Halos nasa 15,000 po tayo at magsi-16,000 na. Pero hindi natin kakaunti pa lang yung nagre-respond sa atin, ano? But anyway, maraming salamat po sa inyo, ano? Kayo po talaga yung mga avid supporters kung tawagin, ano? So, again, maraming salamat. Now, welcome to my channel. So, now ngayon po na ang i-discuss natin patungkol pa rin doon sa may kinalaman doon sa pagkakakulong ni Attorney Zulaika Lopez, no, sa Kongreso. So dito yan po ay nag-ugat dahil doon sa kanyang statement na patungkol sa violation of separation of powers doon sa Congress, no? Ipinamukha ni Attorney Lopez dito sa mga buhaya sa Quadcom na violation yung kanilang ginagawa and they have no constitutional rights, no? Doon sa ginagawa nilang pag-iimbestiga patungkol sa Office of the Vice President. So kaya siya ikinulong. And yung kanyang contempt na yan, nagresulta po yan na sinamahan siya o nagpunta si BP Inday doon sa Congress at sinamahan siya, no, doon sa kanyang pagkakakulong sa Kongreso. Pero doon sila nag-stay sa office ni Congressman Pulong Duterte. Pero ganun pa man, dahil nga sa kawalanghiyaan nitong mga buhaya ng Kongreso, tinanggalan sila ng tubig, tinanggalan din ng supply ng kuryente. So ganun po kawalanghya itong mga hayop na ito na para bang pag-aari nila yung batasan. Yan po pera ng taong bayan ang pinagpagawa dyan. At parang pag-aari din nila yung perang ibinabayad sa tubig at sa kuryente. Pera pa rin po ng taong bayan yan. So ganyan na po kakapal at kawalang hiya itong ating mga kongresista. Basta makasunod lang kay Croco Martin Romualdez, no? At para ipakita lang talaga na kailangan nilang gipitin si BP Sara, no? At itong pagkakakulong ni Attorney Lopez na ito po ay naging sanhi o nagdulot sa kanya ng yung kanyang health problem, no? At ito pa yung isang naging nakakahiya at putang ina, sabi nung kanta, no? Sa halip na dalhin sa ospital itong si Attorney Lopez, binigyan ng instruction nitong baluslos, no? Itong mga kapulisan na ilipat sa Bureau of Correction. At pinalalabas nila, no, pinakita nila na may memo kunwari ang
committee ni Joel Chua na kung saan nagre-request daw itong Sergeant at Arms na ilipat si Atty. Lopez sa correctional. Ipinakita niya yung approved memo niya, pero hindi niya ipinakita yung request nung Sergeant at Arms, no? Si General Taas ang apelyido. So hindi naman nila pinakita yung request. Pinakita niya yung memo niya, approve daw yung request. Pero wala namang request. So maliwanag na ito. Ito talaga yung panggigipit nitang baluslos, no? Sa sobrang takot ni Croco Martin, no? Na hindi na siya mananalo sa 2028 election, no? Kulang na nga lang ipapatay niya na si BP Sara para makasiguro siya na wala siyang kalaban, no? At kung hindi man magkaroon ng election sa 2028, gusto niyang masiguro na by 2025 mabubuksan nila yung konstitusyon at mapapalitan niya from presidential to parliamentary at siya ang magiging prime minister. So yan yung mga plano niya, no? Kaya nga sa live ni BP Sara, minura niya ng tahasan yung tatlo, no? Si Martin Romualdez, si Lisa Araneta Marcos, at si Bongbong Marcos Jr. Minura niya na ng derecho. Kasi halatang halata na wala na silang magawa, puro kahayupan na lang ang ginagawa ng mga magkamag-anak na ito sa bansa natin. Bukod sa paglulustay ng kaban ng bayan, ganyan pang ginagawa nila sa kalaban nila sa politika, at tayong mga mamamayan ginagawa tayong mga aso. Napaasahin na lang sa ayuda. At kung magkano lang ang gusto nilang ibigay, yun lang ibibigay nila, at yung malaking bahagi napupunta sa kanila. So lahat yan nag-ugat nga yan doon sa pagkakakulong kay Atty. Lopez dahil doon sa statement na binasa niya patungkol doon sa separation of powers, no? So iyan po nasa konstitusyon. Yung separation of powers nasa konstitusyon po yan. At ito nga, no? Meron pong tinatawag na yung principle of separation of powers. Ito po ay galing sa korte, no? Ito po ay korte. Ito po ay isang desisyon ng Supreme Court doon sa mga isinampang complaint, no? Dito nila dating Vice President Chupisto Ginggona. So, basahin po natin itong principles of separation of powers, no? Now, sabi po dito, no? The principle of separation of powers refers to the constitutional demarcation of the three fundamental powers of the government. Demarcation, ibig sabihin, ito po yung boundaries. Ano ngayon yung three fundamental powers of government? Ito po yung executive, legislative, and judiciary. So, yan po yung tinutukoy dito. Now, ngayon, ito nga sabi dito, in the celebrated words of Justice Laurel, siya po ang naglabas nito ng Supreme Court. Justice Laurel in Angara, no? Hindi pala, iba pa pala yung kay Ginggona, no? Ito kay Angara and Electoral Commission o yung COMELEC, no? Sabi po dito, it means that the Constitution has blacked out with deft strokes and in bold lines allotment of power to the executive, the legislative, and the judicial departments of the government. So doon po nakalock itong separation of powers na to. Nilinaw po ito sa ating konstitusyon.
magkakaiba ito ng mga artikulo. At ang reason bakit magkakaiba ng artikulo ay dahil nga sa magkakaiba ang kanilang mga mandato at yung functions. Kaya merong separation of powers. No? Ayan. Ang sabi pa dito, no? To the legislative branch of the government through Congress, no? Belongs to the power, no? O belongs the power to make laws. Doon daw sa legislative branch, sila ang may kapangyarihan sa paggawa ng batas. So ito po yung sa Senado at ang Kongreso. No? And to the executive branch, no, of the government through the president belongs the powers to enforce law. So nasa executive committee o nasa executive branch naman ng ating gobyerno ang pagpapatupad ng mga batas na ginawa ng mga nasa lehislatibo. Now, doon naman sa judicial branch of government through the court, sa mga korte, no, or Supreme Court, belongs the power to interpret laws. So itong Supreme Court, nasa kanila naman ang kapangyarihan para mag-interpret ng mga batas. Meaning, para sa separation of powers, walang karapatang magpatupad ng batas ang lehislatura o ito mga kongresista na to. Dahil yan po ay nakamandato sa executive. Wala rin karapatan ang judicial branch na magpatupad at gumawa ng batas. Wala po silang karapatan. Tanging legislative lang ang gagawa ng batas at ang executive lamang po ang magpapatupad ng batas. Ganon din naman ang executive. Wala rin karapatang gumawa ng batas dahil legislative lang ang pwedeng gumawa ng batas. So makikita po natin yung limitasyon, makikita po natin yung separation. Kaya nga tinawag po ito ng demarcation between three fundamental powers of the government. No? Maliwanag po yan. Now, sabi dito, each department of the government has exclusive cognizance, no, of matters within the jurisdiction and is supreme within its own sphere. So, yung bawat departamento daw ng gobyerno ay may mga sariling cognizance o kaalaman, no? Exclusive doon sa kanilang mga pinamamahalaang departamento. Definitely, hindi pwedeng makialam ang Kongreso sa kahit anong departamento ng gobyerno. Yan po yung maliwanag na sinasabi dito. No? Thus the legislature, ito po, just the legislature has no authority to execute or construe the law. Walang karapatan ang legislature na ipatupad nga yung batas. Dahil hindi nga nila trabaho yan eh. And then, ganoon din sa executive. The executive has no authority to make or construe the law. Walang karapatan na gumawa ng batas. Itong executive branch. At sa judiciary has no power to make or execute the law. At kagaya nung sinabi po natin. So dito, ini-express lang po yung demarcation between three fundamental powers of the government. Yung limitations. No? So, yun yung limitations. Ina-achieve lang nila. No? So, para nang sa ganun, hindi magkaroon ng mga encroachment, hindi magkaroon ng mga crossover, no?
So, hindi magkaroon ng mga, anong tawag nito? Monopoly. O yung pag gagawin mo yung trabaho niya yun, gagawin mo. O kaya pakikialaman mo, hindi ho pwedeng ganon. No? Wala. Kasi napakaliwanag po, yung definition, no, ng separation of powers. Sabi dito, our basic corollary in a presidential system of government is the principle of separation of powers, wherein legislation belongs to Congress, execution to the executive, and settlement of legal controversies to the judiciary. So napakaliwanag po, no? Yung definition ng separation of powers. Pero ano ba ang nangyayari? Dahil nga dun sa ginagawang mga investigations or inquiries in aid of legislation, nagkakaroon ng mga paglabag na kung saan itong Kongreso sumusobra, no, sa paggamit ng kanilang kapangyarihan. Pinangihimasukan na nila yung ibang departamento ng gobyerno. Pinangihimasukan nila yung ibang opisina na wala naman silang dapat na karapatan na doon. Dahil maliwanag doon sa konstitusyon kung ano lang yung kanilang gagawin o gawain. Pero gusto nila maging parang kape. 3-in-1. Sila na yung Congress, sila na yung judicial, sila pa rin yung executor. So gusto nila kanila na lahat ng power. So maliwanag ito, ginagawa nila ito para sila katakutan. Para nang sa ganon, parang tratuhin silang mga Diyos. Na tayo mga mamamayan at lahat ng mga kawani ng gobyerno kinakailangang magmakaawa sa kanila. Ito mga buhaya na to. So para tayo nasa Egypt. Parang old Egypt ang Pilipinas. Kailangan sambahin natin ang mga buhaya. Di ba sa old Egypt ganyan, yung mga buhaya yan ang Diyos nila . So ganun ang gusto mangyari ni Croco Martin dito sa ating bansa. Maging old Egypt, kailangan sambahin natin silang mga buhaya. Ito pa, in continuation. Sabi po dito, broadly speaking, there is a violation of the separation of powers principle when one branch of government unduly encroaches on the domain of others. Yung pangingialam ng isang branch ng gobyerno doon sa ibang branch ng gobyerno. So, encroachment of domain. Pakikialam doon sa tungkulin at karapatan ng ibang departamento. No? Ito pa. The principle of separation of powers may be violated in two ways. So, dalawang paraan daw po kung paano mababiolate yung separation of powers. Una, one branch may interfere impermissibly. Impermissibly with the other's performance of its constitutionally assigned function. Yung paghadlang o pakikialam ng isang branch ng government doon sa ginagawang pagtatrabaho o pagtupad sa tungkulin na naka-assign sa kanila constitutionally. Halimbawa, DOH ka, secretary. Tapos pakikialaman mo yung ginagawa ni DPWH. Yun po yung mali. O kaya vice versa.
O di kaya ikaw nasa executive ka, Department of Justice. Pagkatapos, pakikialaman mo yung ginagawa ng mga kongresista. So, hindi pwede din yun. No? So, yun, sinasabi dito, first violation, encroachment or interference, impermissibly, no? Doon sa conduct of performance or performing the constitutionally assigned function. No? So, yun yung isang sinasabi doon. Pangalawa, no? Alternatively, the doctrines may be violated when one branch assumes the function that more properly is entrusted to another. Kung halimbawa, isa kang kongresista, tapos yung trabaho ng Vice President, gusto mo ikaw ang gagawa. Pakikialaman mo. Pati dun sa paggastos ng pera, ano gusto mo, ikaw ang gagastos dun sa pera ng Vice President, ng OVP. Kagaya ng ginagawa niya nila Martin Romualdez at Saldico, according to BP Inday Sara, na kung saan hinihingi nila yung 5 bilyon. At nung hindi maibigay sa kanila, dinagdagan nila ngayon yung national expenditure budget para lang makuha nila yung 5 billion naging 17 billion o 19 billion. Yung 19 billion naging 24 billion. So ganito yung ginagawa nila. No? So halimbawa lang po yan. Now in other words, sabi nga dito, in other words, there is a violation of the principle when there is a impermissible interference and or with and or assumption of another department's function. So interference and dito impermissible interference and assumptions of another department's function. Yan. Now, the enforcement of the national budget, ito yun ito yung pinag-uusapan nila. The enforcement of the national budget as primarily contained in the GAA is indisputably a function both constitutionally assigned and properly entrusted to the executive branch of government. Yung pagpapatupad ng national budget o paggamit, iyan po ay constitutionally assigned and properly entrusted to the executive branch. Walang pakialam ang Congress. Hindi dapat sila nakikialam kung paano ginagastos ng executive yung budget. Kung paano at kung saan. As long as tama yung paggastos. As long as nakukuha yung intensyon ng budget. As long as nagagawa yung mga proyekto, wala pong pakialam ang Kongreso dyan. At kahit ang judiciary. Kasi constitutional assignment yan. At yan yung trabaho entrusted to the executive branch. Okay? Now, kagaya nito, in Gingona Jr. versus Honorable Carage, the court explained that the phase of budget execution covers the various operational aspects of budget and accordingly includes the evaluation of work and financial plans for individual activities and regulation and release of funds as well as all other related activities. So meaning, kung paano nga yung implementation, kung mayroong mga project, kasi may inilalagay yan, nakadetalye po sa GAA yan.
Na let's say itong infrastructure, ito kasi yung magandang dahilan ng nakawan ng mga kongresista, infrastructure, no? Kaya meron tayong severe flooding dahil yung budget ng flood control ninakaw. No? So, nawala yung project pero yung pera nawala din, ninakaw. No? Nilagay sa unprogram yung project ng flood control para yung pera makuha nila. So ito rin yung sinasabi po dito. No? Ina-assume nila, nire-regulate, no? Yung release ng funds. Dito sa atin, anong nangyayari? Ini-impluwensyahan ng Kongreso yung release of funds. Lalo sa infra. Infra nila yan. Pinagbawal na nga po yan. Kaya nga tinanggal yung pork barrel, tinanggal yung PDAP. Para wala na silang reason para mag-influensya doon sa budget. Kasi meron pong tinatawag yan na SARO. At ang nagre-release dyan ang DBM. So minsan may kadalasan, sabihin natin, medyo matagal. Ang gagawin ngayon ng mga kongresista, ipapollow up nila yan. Sila ang tatawag, sila ang mag-uutos sa DBM, ilabas na yung pondo na yan, kailangan na ganito, ganyan, ganon. Kasi magkakaroon na sila doon. Hanggat hindi na ilalabas yung SARO, wala sila. Kaya lang, yung iba naman, nag-a-advance. Yung mga kontraktor. Pag may SARO na, pwede na sila makatake ng advance, itong mga kongresista. Kasi may SARO na eh. Release na lang ang kulang. So ngayon, ipapollow up nila ngayon yung release. Yan yung po yung binabanggit dito. No? So, ang nangyayari, no? Now, sabi nga, paano nangyari to? This is rooted in the principle of the allocation of power in 3 branches of government. No? So, ito yung mga kadahilanan. Nagkakaroon ng crossover eh. Ngayon, kaya nga ginawa itong principle of separation of powers is para maiwasan yung mga encroachment tsaka crossovers nitong mga 3 branches of government. So, kaya lang, ginagawa pa rin ng ating mga kongresista ngayon. No? So, yan yung problema natin. No? So, ano pa? No? Sabi dito, in view of the foregoing, the legislative branch of the government, much more any of its member, should not cross over. Yan kasasabi lang natin kanina. Should not cross over the field of implementing the national budget. Hindi sila pwedeng makialam sa implementasyon. No? Now, since as early stated, no, the same is properly the domain of the executive. Again, in Gingona Jr., the court stated that Congress enters the picture when it deliberates or acts on the budget proposal of the President. Therefore, the Congress, in the exercise of its own judgment and wisdom, formulates an appropriation act precisely following the process established by the Constitution. So, kaya gumawa-gawa sila po ng GAA. So, Congress po ang gumawa din ng GAA. Sila ang gumagawa ng rules, sila ang gumagawa ng batas. Trabaho nila yun. Pero para pakialaman pa nila kung paano yung enforcement o yung pagpapatupad, yan po crossover ang tawag dyan. Pagka pinakialaman nila. No? Kaya nga, limited na pagdating sa ganyan. No? And sinasabi pa po dito, no? Which specified that no money may be paid from the treasury except in accordance with the appropriation made by law. Then, upon approval and passage of the GAA,
Congress lawmaking role necessarily comes to an end, and from the executive's role of implementing the national budget begins. Sa oras daw na maaprubahan na at pumasa na ang GAA, natatapos na ang trabaho ng Kongreso. At pagkatapos naman na yan ng trabaho ng Kongreso, diyan naman nagsisimula ang trabaho ng executive branch. Bakit? Kasi trabaho nila gumawa ng batas o nagawa na at saka na-approve na yung batas, yung GAA. Ang trabaho ng executive is implementation. So sila na yung mag-i-enforce. Sila na yung mag-i-implement saan gagamitin yung pera. Hindi na pwedeng makialam. Pero ang lagi sinasabi, meron sila kasing oversight function. Meron silang oversight function, which is correct. Meron pong oversight function. Mamaya tatalakayin din natin yan. At makikita at ipapakita ko sa inyo kung paano nila abusuhin yung oversight function ng Congress. No? But anyway, to continue with this. Sabi, the foregoing cardinal postulates were definitively enunciated in Abacada. When we say, baka sabihin nyo kung ano yung Abacada, o magtanong kayo, no? Ulit, the foregoing cardinal postulates were definitively enunciated or ginawa para sa pagpapatupad ay yung tinatawag na Abacada, no? Where the court held that. Pag sinabi pong Abacada, ang ibig sabihin niyan, kumbaga, very elementary, basic, madaling maintindihan, at dapat na iintindihan. Ano ba yun? From the moment the law becomes effective, any provision of the law that empowers Congress or any of its members to play any role in the implementation or enforcement of the law violates the principle of separation of powers and is thus unconstitutional. Yun ang sinabing very basic or in Abacada. Ibig sabihin malinaw, very elementary. So dapat naiintindihan ito ng mga buhaya sa Quadcom. Pero bagamat naiintindihan nila yan dahil meron din naman mga abogado, kaya lang yung kanilang abogada naging abogaga, yung abogado naging abogago dahil sa pera. Yung mga tuso ay lalong naging tuso. Ha? Pati pastor ng relihiyon naging tuso. Naging gahaman sa pera. So, yung mga NPA, yung mga terorista na kasama nila. So, maliwanag po yan. Sinasabi dito, oras na makialam sila, yan po unconstitutional. So, pag sinabing unconstitutional, it violates the separations of powers. Ito po yung tinukoy ni Attorney Zulaika Lopez. At dito sila nasaktan. Dito sila nasaktan. Kasi ruling po ito ng Supreme Court at nasa konstitusyon. So, isa lang po ang ibig sabihin nun. Nilalabag ng Quadcom ang konstitusyon. Nilalabag ng Quadcom ang batas. At kaya nila nilalabag ang batas at ang konstitusyon dahil sa perang ibinibigay sa kanila kada hearing ni Martin Romualdez. So, ang ugat po nito, money and power. Gustong maging presidente ni Romualdez o kaya maging prime minister at si Sara Duterte o si BP Inday ang natatanging hadlang
Kaya kailangan niyang gibain, sirain, pahirapan. Sukdulang ipapatay. Kaya po ang sabi ni BP Inday, walang ibang may gustong magpapatay sa akin kung hindi si Martin Romualdez lang. At meron na siyang sinabihang tao according to BP Inday, na once na pinatay siya, patayin din ito. Itong 3 tao na to, patayin. According to BP Inday, si Martin Romualdez, si Lisa Araneta Marcos, at si Bongbong Marcos. At huwag daw ihinto hanggat hindi na mapatay lahat. This according to her. So kasi nga, very willing itong si Tambaluslos na gawin ang lahat. Maging pangulo lang siya. So kung ngayon nagagawa niya ng magnakaw ng bilyon-bilyon, mas lalo na pag naging pangulo yan. O kaya naging prime minister. So kung nagagawa niyang nakawin ng pera o tax ng mga taxpayers, ganun uli ang mas lalo ang gagawin niya. At kung paano niya binabayaran, pinapatakbo ang Kongreso at ang Senado sa gamit ang pera ng bayan, ganun din ang gagawin niya. Hanggang sa malubog sa utang ang bansa natin at may pambayad na lang tayo. Babalik tayo doon sa sistema ng slavery. Yan yung posibilidad kapag ka ang naupo o na pinuno si Martin Romualdez. Magiging slaves po tayong lahat. Hindi ho malayong mangyari yan. Dahil ngayon pa lang, kita nyo na, nakapokus siya sa ayuda. Bakit? Gusto niya kasi maging Diyos siya. Na ang tao, sasamba sa kanya, bibigyan niya ngayon ng ayuda. Pag hindi ka sa kanya, magugutom ka. So ginagawa niya ang mamamayan natin, gusto maging palaasa sa ayuda. Walang siyang hanap buhay na ibibigay. Ganyan ang slaves. Walang kasiguruduhan o walang permanenteng trabaho at pakakainin sa oras na gustong pakainin ng amo, bibigyan ng pera kung kailan nila gustong bigyan ng pera. Yan po ang sistema ang gustong mangyari ni Martin Romualdez. No? So napakaliwanag yung sinasabi dito na unconstitutional yung kanilang ginagawa. Now, ano pa? Sabi dito, any post-enactment congressional measure should be limited to scrutiny and investigation. Ito po, dun sa Oversight Committee. Kasi ang pagkakasabi pa dito, no? Ito nga, any post-enactment, or ito dito natin umpisa, Congress may still exercise its oversight function, which is a mechanism of checks and balances that the Constitution itself allows. So nasa Constitution naman yung oversight function ng Congress. No? Ito pa, at any post-enactment measure allowing legislator participation beyond oversight is bereft of any constitutional basis and hence tantamount to impermissible interference and or assumption of executive functions. So, kung lalagpas sila doon sa mga guidelines for para doon sa guidelines for oversight function ng Congress, kung lalagpas sila o hihigit sila doon, yun po ay tantamount of the impermissible interference and assumption of executive functions. So, unconstitutional na po yun.
Pero yan ang ginagawa nila ngayon. No? Yan po ang ginagawa nila ngayon. Sumusobra sila doon sa kanilang functions. Using ditong oversight function daw ng Congress. So, sabi nga natin, pinapayagan ng Constitution, pero may limitasyon. Ano yun? Number 1 limitation. Scrutiny based primarily on Congress power of appropriation and the budget hearings conducted in connection with it. So, yung pagkakandak po ng mga budget hearing and budget briefing, yan po kasama doon sa oversight function ng Congress, both Senate and the lower house, no? Pag-scrutinize doon sa mga department head na ini-invite. Kasama po yan, pag-scrutiny, no? Now, it's powers to ask heads and departments to appear. So, ando doon na yun, ibig sabihin, ini-invite nila para tanungin nila yung mga nakaraang budget saan napunta. So, katulad nitong sinabi ni Bonoan, dahil nga dyan sa pagbabahaan, sobrang pagbabaha, o inamin niya na yung budget ng 2023 and 2024 for flood control mitigation project, hindi binigay ng Kongreso. At yung kanilang flood control project, inilagay doon sa unprogrammed project. Pero yung pera, nasa Kongreso. At yan ang ginamit nila para doon sa AKAP, para doon sa TUPAD, sa AYIC, yung ibang ayuda, which is hindi nila po yan function pati. Yan ay executive function. Pero sila ang gumagawa. So maliwanag naman yung ginagawa nilang paglabag sa batas. Kaya lang wala nag-i-scrutinize sa kanila o wala nagrereklamo dahil bayad nga ang majority. Bayad yung majority ng kongresista. No? So kaya wala nagrereklamo, lahat sila may pera. Ngayon, yung hindi tumatanggap, kahit magreklamo sila, mababaliwala. Bakit? Kasi dadaan sa votation yun eh. O di outnumber na sila. Eh kasapakat pa itong mga kunwari na tagapuna talaga, itong mga kamatayan black. Eh kasapakat na nga ito eh. Nagkukunwari lang ito na nag-scrutinize, pero kasapakat ito eh. Di ba? Kita nyo ba yung video ni Castro tsaka ni Ako? Parang mga lovers na matatanda, di ba? Oh. Mga lovers. Parang si Castro atat na atat kay kay Akop. Ha? Parang gusto na nga kumandong, nahiya lang siguro eh. Oh? Pero kung siguro silang dalawa lang, baka si Castro nakakandong na kay Akop. No? At igagano niya na yung kamay sa bewang niya, tsaka siya magagaganong-ganong kunwari. No? Wala eh. Now, number 2. Investigation and monitoring of the implementation of laws pursuant to the power of Congress to conduct inquiries in aid of legislation. So, isa pa itong ginagamit nila. So, yung oversight function, ginagamit nila. And then, itong magkakandak ng inquiries in aid of legislation, ginagamit din nila. Pero it is not for the sake of amending the law or to craft a different or a new law. Ginagawa nila ito, no? For political harassment, political assassination, political propaganda, in short, against VP Sara Duterte and the rest of the Dutertes. So, yun ang ginagawa nila ngayon. No? So, napakaliwanag niyan. Now, paano ba natin masasabi? Ano ba yung oversight function? Paano ba yun? No? And how it was being violated? No? Ginagamit, pero binabiolate. No? So, eto po. No? Islan tayo, Okay. Ito po yung sinasabi dito, no? Legislative inquiries and oversight functions, power of Congress.
Okay? Number 1, constitutional basis. No? Ang sabi dito, the power of legislative inquiries and oversight function of Congress are enshrined in the 1987 Philippine Constitution, particularly in Article 6 of the Legislative Department, which grants Congress the power to conduct inquiries in aid of legislation and to exercise oversight function over the executive branch of government. Now, paano gagawin yun? Number 1, legislative inquiry power. Section 21, Article 6, 1987 Constitution. Ito po ang pagkakasabi. The Senate or House of Representatives or any of its respective committees may conduct inquiries in aid of legislation in accordance with its duly published rules of procedure. Duly published rule of procedure. The rights of a person appearing or affected by such inquiry shall be respected. So, ibig sabihin po dito, no? Yung kanilang gagawing inquiries in aid of legislation, dapat in accordance with the law. Or dapat meron silang nakaprepare na mga legislative agenda. Or, sabi pa nga, dapat din accompanied yan ng duly published rules of procedure. Ang problema, wala silang ipinapublish na rules of procedure. So, dito pa lang binayolate na, meron na silang violation. Meron silang rules of procedure, pero hindi nila pinapublish. And even yung mga witnesses o yung mga resource persons, hindi nila binibigyan ng copy ng kanilang rules. So, parang ginagawa nila, gumagawa sila ng entrapment operation. Ini-entrap nila itong kanilang gusto, itong mga in-invite nilang o sinumon nilang mga persons o resource person, na gusto nilang gurgurin. Kagaya niyan, yung Office of the President, nabigo na sila kay sa EJK dahil yung panibagong conviction ni Taguba sa droga at yung iba pang kasama niya. So, sablay na sila doon. Ngayon, sabi ko nga, magpo-focus sila dito ngayon kay Inday Sara. O, ito ngayon ang ginagawa nila. No? Nilabag na nila to. Ano pang sinabi dito? The provision gives Congress, both Senate and the House of Representatives, the authority to conduct investigation as part of its law-making power. So, batas yung kanilang gagawin. Ang problema, wala silang ino-offer ng kahit anong batas. Wala silang legislative agenda bago sila mag-conduct ng inquiries in aid of legislation. Ang nangyayari, hindi po ganon. Then number 2, oversight function. So, kanina is investigative, yung legislative inquiry power, Section 21, Article 6. Itong oversight function, Section 22, Article 6. Okay? Anong sabi dito? The heads of departments may upon their own initiative, with the consent of the President, or upon the request of the either house, as the result of each house shall provide, appear before and be heard by such house on any matter pertaining to their department, ibig sabihin, no? Ito yung titignan na nila o magtatanong na sila kung paano ginastos yung pera, no? Kung tama ba yung paggastos. So, ganyan ang ginagawa nila, di ba? So, pero para mag-audit, yan, yung kasi magpagkakaiba po niyan eh. No? Kaya nga nagkakaroon ng overlapping, sinasabi na, mamaya, didiretso po tayo doon. No? Sabi pa dito,
Written questions shall be submitted to the President, a Senate or President of the Senate, or the Speaker of the House of Representatives at least 3 days before their scheduled appearance. So, pwede silang magtanong bakit sila inimbitahan. Bakit sila papupuntahin sa hearing? 3 days before the schedule. Kailangan mag-submit kung sino man yung department head. No? So, yan yung sinasabi po dito. No? At this provision emphasizes the role of Congress in existing or in exercising control or supervision over the executive branch. So kaya po ginagawa ito para makita yung ma-exercise ng Congress yung control and supervision sa executive branch. So kaya merong oversight function. Now again, legislative inquiry in this refers to an investigation or hearing conducted by Congress or its committees to gather information and evidences necessary to craft or amend legislation. While it is often associated with fact-finding missions, its primary purpose is to aid the legislative process. Maggagather ka ng ebidensya, no? Maggagather ka ng mga impormasyon na may patungkol o para maging gabay mo o gabay nitong mga bayawak o buhaya na to sa paggawa ng batas. Pero hindi nila ginagawa yon. Ang ginagawa nila, kukuha silang ebidensya, kukuha sila ng impormasyon not to aid the legislative or the legislation, but to prosecute, para i-prosecute nila yung department head o i-prosecute nila yung kung sino man yung taong witness nila o yung resource person. So magkaiba yun eh. The intention is different. Kasi dapat ang intention is for legislation. Kaso ito for prosecution. So yun ang violation na ginagawa nila, lalo dito kay BP Inday. No? Talagang saliwa. Ito, essential elements of legislative inquiry. Number 1, in aid of legislation. Any investigation must be conducted with genuine intention of drafting or revising law. It cannot be conducted for reason of mere curiosity. Ito, madalas si Akop dito sa curiosity na to si Akop, no? Harassment, kay Paduano ito. Harassment na to, kay Paduano to, no? Or to substitute for the role of the judiciary in deciding legal dispute. Ito na, pumapasok sila barbers dito. So, halos lahat sila, no? Si Dan Fernandez, si Chua, tapos itong mga kamatay, itong convicted na kriminal, pati yung kasamahan niya sa Kamatayan Black. Itong member nila dyan na si Rog Gutierrez, na naturing ang abogado, nagpaka-abogago. No? Representative ng One Kamote Rider Party List. No? So yan, sila dyan po lahat. Maliwanag na yung kanilang investigasyon is because of mere curiosity at harassment. Nakikita natin kung paano nila hinaharas yung mga witnesses or mga resource persons nila. And even BP Sara, siya yung pinaka-main. Kita nyo na yung ginagawa sa Congress. Tinanggalan ka ng kuryente, tinanggalan ka ng tubig. Pagkatapos, sa halip na dalhin itong si Atty. Lopez sa hospital, doon dadalhin sa correctional para lang mahiwalay kay BP Inday. Kita nyo yung katarantaduhan nito. Diba? Pati yung kapulisan natin, wala na. Bobo, tanga at gago na lang mga kapulisan natin na yan.
Ha? Pera-pera na lang yan. Mga adik na eh. Itong ating kapulisan ngayon na sumusunod kay Marbil, mga adik na po yan. Kasi sabi nga ni Marbil, hindi porke gumagamit ka ng droga, adik ka. Yan na yung ginagawa nila ngayon. Dahil hindi nga naman sila kakasuhan, tira na lang ng tira. Kaya ganyan. Kung ano na lang mga pinagsusunod nila sa utos. No? Pangatlo, observance of rights. Ito yung napaka-importante. Ito na yung talagang main violations ng Quadcom. Pati ni Tambaluslos. The right of those who are summoned or involved in legislative inquiries must be protected. Must be protected. Including the rights to due process. Kita nyo yung ginagawa nila. Due process ba yan? Na kapag hindi ka sumunod sa gusto nilang sagot, iko-contempt ka. Yan kagaya ng ginawa kay Attorney Lopez. Bukod dito sa pagsasabi niya ng separations o violations of separations of powers. Ano nasa ng due process dito? There's no due process na. Kaya ito po i-question sa Supreme Court yung ginagawa nila na yan. Inaayos lang po ng mga lawyers. No? There are group of lawyers na nag-uusap-usap na at pinag-ano na to para kasuhan na sa korte, sa Supreme Court, itong members ng Quadcom. No? Yan. At kasama na diyan sigurado si Tambaluslos, no? Ito pa, the right against self-incrimination. Ito ang gusto nilang mangyari. Kaya nila pinipilit yung kanilang resource person or witness para ma-incriminate na yung sarili. Katanungin ka, yes or no? There's no such thing. Walang ganyang provision sa batas. Inquiry yan eh. Katanungin ka tungkol para doon sa in aid of legislation. Bakit magkakaroon ng yes or no? At ang dapat dito, ang ini-extract nilang information sa mga resource persons, yung makakatulong dun sa gagawin nilang batas. Dahil yan po yung sinasabi, yan yung naka-state sa Constitution eh. Kaya nga, in aid of legislation. So, the information, mas synergistically, magkakaroon ng synergistically, no? Or harmonize doon sa batas na gagawin nila. Kaso hindi eh. Diba? Anong example? Yung kinuha nilang information or evidence, yung sinabing isinabmit na resibo, acknowledgement receipt. Anong sabi ni ako? Basa niya, Mary Grace Piatos. Sabi nung tinanong niya, is this correct? Sabi nung COA, no, Your Honor. Mr. Chair, that is Piati. Anong sagot naman ni ako? Ang basa ko kasi Piatos eh. So, gusto kong gamitin Piatos. Isipin niyo yun? Siya mismo. Ganon siya ako kagago. Diba? Ganon nakabobo dahil sa pera. Ganon na siya katanga dahil sa pera. Kinorek na nga siya eh. Ayaw niya magpakorek. Ngayon, para makagawa siya ng controversy, ginamit niya, gusto niya Piatos. Diba? Kinagat na ng social media. Kinagat na ng mga bobo, tanga at gago. Mary Grace Piatos. Pinatulan. Bakit? Mga bobo, tanga at gago tong mga nagsipatol eh. Sila ako, puno ng pera yung utak. Pati bulsa. Itong nagsisipatol. Wala, pa 20-20. 20 pesos kada comment, mga trolls. Pinagtsatsagaan nila. Iko-comment nila sa live namin sa TikTok. No? But anyway, again, sabi nga, it also, yung the right to counsel. So may karapatang magsama ng abogado, itong mga summoned personnel. Pero anong ginagawa kagaya ni Dan Fernando? Minaliit niya yung abogado, kala mo may alam siya. Bobo naman si Dan Fernandez. Gi-English, puro wrong grammar. Hindi niya na alam kung ano yung ini-English niya.
Ha? Hindi lang English Barok. Hindi din English Carabao. Ha? Ngayon may sarili na siya eh. English ni Dan Fernandez yun. Saliwa. Ha? Insubordination of ano yun? Perjury. Eh wala namang kahit sa basahin hanapin yung insubordination of perjury. Wala namang ganun salita. Kita mong kabubuhang katangahan, di ba? Nagmamarunong tapos manlalait ka ng abogado. Kung di ba namang gago. Eh yung nilait pa niya eh matino. Now, number 4. Publication of rules. Ito pa. The rules of procedures for conducting legislative inquiry must be published to provide transparency, clarity, and predictability in the conduct of investigation. Hindi nila ginagawa ito. Wala silang, yung mga, sabi ko nga, yan nireklamo nila Inday Sara at ni PRRD. Wala silang kopya eh. Ano paano publication para magkaroon transparency? Hindi nila binibigyan ng kopya yung mga ini-invite nilang personnel. Oh. Hindi nila hindi nila binibigyan ng kopya para mabasa, para malaman kung paano yung guidelines. Paano sila sasagot. Kita nyo kung saan pinagkukuha yung mga tanong. Di ba? Pati yung itinatanong, pati sa accounting, bakit mo tatanungin yung personahe, department head, tungkol sa accounting ng pera? Eh, hindi naman niya trabaho yun. Trabaho ng COA yun eh. Yun ang sinasabi natin. Ha? Auditing. Ngayon, itong legislative, itong ano na to, Congress, itong Quadcom, pati sila. Ito kagaya ito. Ano ba yung limitations of legislative inquiry power? Ito po eh. Number 1, must be in aid of legislation. Dapat doon lang nakapokus. Inquiry must have a clear legislative purpose. Wala rin sila niyan. Wala silang clear legislative purpose. Ha? Ano pa? And it cannot be used for purposes such as determining criminal guilt which is a judicial function. Eh pero ginagawa nila. Kita niyo yung mga tanong kay PRRD. They are trying to determine the criminal guilt of PRRD. Kaya sabi niya kay Raul, hindi ka naman korte. O ganyan din ang sagot niya kay Teresa Ontiveros. Eh mga wala nang alam sa batas eh. Basta may masabi lang to dahil bayad na sila, di yun lang. Kaya nga puro scripted yung puro script yung binabasa nila eh. Number 2, respect of judicial independence. Congress must refrain from encroaching on judicial matters or intervening in cases pending before the court. This principle is upheld by the doctrines of the separation of powers. Oh, yan ang ginagawa nila. Respect for judicial independence. But they do not respect the judicial independence. Wala silang respeto. Bakit? Yung 125 million na CIF, iyan po ay nakapile na nasa kaso na po ng korte yan eh. Nasa korte na yan eh. Pero pabalik-balik ayaw nilang iwanan. Ito pa rin yung pinipilit nilang itinatanong sa OBP. Yung mga disallowances ng 71 million na natapos na at nagbigay na ng ruling or ng rating itong COA na unqualified rating, meaning very good. Walang corruption. Both sa OBP at saka sa DepEd during the time of BP Sara. Pero ayaw pa rin nilang huminto.
So lahat ito na sa korte na eh. Bakit tuloy-tuloy pa rin sila? So wala na silang nire-respeto. Kaya nga sabi ko 3-in-1. Sila na yung kongreso, sila na yung executive, sila pa yung judicial. Lahat yan pinagagawa ni Tambalslos. Kaya ito tatanga-tanga talaga ito si Bongbong Marcos. Talagang napakahina. Very weak president. Na-overpower siya ng pinsan niya tsaka ng asawa niya. Wala siyang sariling pag-iisip. Basta siya, wala, siguro, singhot na lang singhot. Pero wala sa tamang kaisipan. Wala ring sariling pag-iisip. No? Yan yung nangyayari sa kanila. No? Another is the due process. Legislative inquiries must respect the rights of witness and resource person. Maliwanag, must, kailangan, no? Irespeto yung karapatan ng witness or resource person, including the rights to refuse to answer. Kung ayaw sumagot, hindi dapat pinipilit. Sila pinipilit. At pag hindi pa rin sumagot, sasabihin, nagsisinungaling ka, isa-cite kita ng contempt. Ganon parati ang sitwasyon ng mga yan. Ganon po parati. Hindi natin alam kung bakit kinasanayan nila. Dahil lang sa pera, yung ibinabayad sa kanila. Dahil doon. So, kaya wala po tayong maaasahang maayos na pamamahala sa panahon ngayon. Ito pa yung tulad dito, yung tanong dito nag-cite ng contempt, itong si Castro. Ito yung teacher, sabi niya teacher siya. Pero papakita ko sa inyo paano naging tanga, bobo at gaga itong babae na to. Doon sa sulat ni Attorney Lopez sa COA, tinanong niya pa, ano pong ibig sabihin nitong should be o should not be? So yung sulat na ipinadala, sabi nga ni Attorney Lopez, if you will read it in the entire concept of the letter, we are requesting. We are requesting the COA. So whether the COA recognize the request or turn down the request, walang magagawa si Attorney Lopez o ang OBP. Because it is for the COA to decide. It is for the COA to react on the request. So sabi nila ngayon, nag-i-interfere daw. Kita mong kagaguhan, di ba? Bakit natin nasabing bobo pati gago to si Castro? Yung salitang should. Yung salitang should, hindi po yan nag-uutos. When we say should not be, ito po nagsasuggest. Yung salita pong should is suggestive. Pero kung magkukumand yan o mag-uutos, dapat ang ginamit doon, must. Hindi niya alam yung mga salita na yun. Teacher ito si Castro. Hindi niya naintindihan anong ibig sabihin ng should, would, could, must. Teacher ito, hindi niya alam kung paano gagamitin at kung anong ibig sabihin. At pag ginamit mo, at kung kailan mo gagamitin, hindi niya rin alam. Pero maliwanag yan. You should not be there. Suggestion nyo, suggestive. Hindi ka dapat nandiyan dyan. Ibig sabihin, nandun na yung tao So, hindi pag-uutos yun. Sabi niya, nag-i-interpret kasi inuutosan daw yung COA. Kung hindi ba naman bobo sa damukal katangahan itong si Castro. Kung ang sinabi doon, you must not. So, hindi ka dapat. Yun, inuutos yun. Kasi ilan yan
should be, should not be, could not be, would not be, must not be. Magkakaiba ng ibig sabihin yan. Pero yung should not be, suggestive po yan. Hindi yan command. Suggestive. Kaya ewan ko, dapat itong si Castro na to, palibasa sa bundok kasi ito nagmaster yata eh. Nagmaster ito sa bundok. Kaya wala, umiral na yung katangahan at kabubuhan. No? Ay nako. But anyway, we will still have to wait kung ano yung kahihinatnan ngayon. No? Kasi wala pang update regarding dun sa pagkaka-hospitalize ni Atty. Lopez, pero nananawagan na nga ng suporta si VP Sara. No? So may mga tao na nandoon, no? Sila Joey D. Bibre, nakita ko doon sa video. No? May mga presensya na po ng mga supporters na nandoon. Kasi sandamukal na naman yung pulis na pinadala ni Torre. Si Torre ang namamahal na naman sa pulis. Hindi ko alam kung maghuhukay siya doon sa loob ng St. Luke's. Oh. Baka maghukay siya doon, nahanapin naman niya ngayon si Atty. Lopez. Pag hindi niya nakita, maghuhukay siya doon. Maglalagay na naman siya ng mga detector. Kung ano-anong detector siguro. Sandamukal na may SWAT pa eh. Isipin nyo kung gaano kagago ang gobyernong ito, di ba? Wala na. Praning na po si Martin Romualdez. Praning na. Ha? So, hinihintay na lang din natin pumutok yung kaso ng bribery niyan sa Delaware. O kaya lang sabi nga natin, medyo ilang araw pa tayo magtitiis o medyo matagal pa, may isang buwan pa bago maupo si Trump. Titignan natin, ginagamit pa nila si Trump sa mga propaganda nilang kagaguhan. No? So kaya malalaman po natin yan. Hihintayin natin yung mga kaganapan na ganyan. But anyway again, bago po tayo magwakas, no? Paalala ko muli sa inyo doon sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, doon sa ating mga ibang followers sa TikTok, kung dadaan po sa inyo't mapapanood nyo ito, no? So maraming salamat at sana patuloy kayong sumuporta. At yung hindi pa nakasubscribe, please do subscribe, ano po, and hit the bell button para nang sa ganon maging tsaka like and share na rin po. Yan, no? Para lagi kayong maging ma-notify kayo pag sa mga bagong videos na i-upload po natin. So again, maraming salamat po muli, no? Magkaroon sana tayo ng isang masarap na pananghalian, no? At kasihan tayo ng Panginoon Diyos sa buong maghapon, ano po? So again, maraming salamat mga ka-DDS, mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa ating mga OFW, seafarers sa iba't ibang mga bansa. At yung mga kababayan nating permanent residents na ng bansang kanilang tinutuluyan. So good afternoon po sa inyong lahat. And thank you so much. God bless po.